Hindi natin patatagalin. Simulan natin. Ano ba ang unang love language na meron tayo dyan? Yes. And habang i-explain namin sa inyo what are the different ways ng languages of love, ay unti-untiin yung isipin na ano ba yung top priority ko? I mean, ano ba yung una sa love languages ko? Kung ano ba yung unang pangangailangan ko talaga? Bakit sometimes parang may kulang kapag yung partner or parang yung other person ay hindi nila na ibibigay yung love na gusto natin. Oo, na una. Magkapalit-palit based sa inyong personality or based sa needs niyo or feelings niyo. No? And of course, words of affirmation. Ayan. Siyempre, exempted muna ako sa explanation. Ikaw muna, partner. Words of affirmation. 'Di ba? Ito yung love language na kung saan tayong mga tao, 'di ba? Kasi pwede nating sabihin na bakit? Alam nyo, hindi tao. Explain ko lang na not everyone na nagko-communicate ng love ay pare-pareho yung way o paraan nila. Sabi nga ni Kuya Ellie, may numbering lang yung aming 5 languages of love. Pero hindi siya ibig sabihin na, ay, words of affirmation yung top ko. Dahil yun yung sinabi nila Kuya Ellie. Hindi. Sinunod-sunod lang namin dito. Pero mamaya, after, at the end, yung conclusion natin and summary, sabay-sabay natin na i-realize na, ay, ang top priority ko pala is ganito. Kasi iba-iba tayo. For example, yung kay Kuya Ellie pala ay ang una niya ay ganito, ang sa akin ay iba, 'di ba? Pero kasi meron tayong iba-iba ng pakiramdam kung ano yung gusto nating ma-receive, 'di ba? So, 'yon. So, dyan sa words of affirmation, ang pagkakaintindi ko yan is, yan ay, language ng love na nagbavalue yung verbal, yung acknowledgement, 'di ba? Yung affection, yung madalas compliment, 'di ba? Ikaw ba yung taong gusto palaging sinasabihan ng I love you, 'di ba? Sa mag-partner. Actually, ang I love you, sinasabi ko sa inyo, hindi lang siya ginagamit sa mag-partner, sa couple. Pwede din siya sa family. Pwede din siya sa magkaibigan, 'di ba? Wag lang sa Charot. And that. Kaya nga alam mo Kuya Ellie, dito sa atin sa Togs community, halos lahat sila, mapapansin mo na, natututo na silang mag-I love youhan sa isa't isa with the love of the Lord. Alam mo yung may pag-ibig na walang pagnanasa, walang malisya, at kasama ang Diyos. Parang, alam mo lang, I'm just happy na parang, ay, nakikita ko yung mga tao na parang punong-puno ng pag-ibig and compassion sa isa't isa. Ibig sabihin, nagkakaroon na ng care. And yung salitang I love you, nabibigyan na siya ng ng paninindigan. And alam niyo sa team Sako, we care, you share. Yung sinabi natin words of affirmation, parang ito yung pagbibigay mo. Para pumapasok din dito yung tinasabing respect ni Mr. Pobre. And of course, ito ay with regards to your partner or your loved ones na you tend to affirm to them na they are good at this, they are beautiful, they are handsome, they are intelligent. Yun yung mga something na mga words that are positive and words that are impressive. Hindi naman totally impressive, but it can lift up the spirit of your partner or your loved ones. Kumbaga, yung pagsasabi ng I love you, yan ay words of affirmation. Aside doon sa action, yung action later on na yun. But when we talk about words of affirmation, lagi yung yung merong words na positive words na ini-express natin or phrases. Compliment. Uplift natin yung someone. So, merong mga tao na gusto nila ng pinapraise sila or sinasabihan sila ng I love you, sinasabihan sila ng maganda, ng gwapo, ang sipag mo, ang bait mo, yung mga ganun. At lift yung yung spirit nila. Merong well, of course, lahat naman tayo ay kailangan yon or actually. Pero depende yon, hindi lahat yon ay high priority or hindi siya valuable ng sobra sa atin. Maaaring yan ay pang-5 doon sa
limang love language natin. Maaari naman yan ay top 1 kasi yun yung gusto mo talaga. And of course, yun yung first love language na pwede nating i-consider. Love language pala yung aking sinasabi sa kanya. Love language pala yung kailangan ko sa kanya or sa kanya. Kasi yun ay pagkikita or pag-communicate ng iyong love, yung loved one, wants to offer a positive words or phrases to uplift them. So yun. Yeah. At saka alam mo kaya, Ellie, pumapasok pa dito, meron kasing, hindi lang girls ha, even men's, they want na parang, alam mo yun, ang words of affirmation ay yung parang, alam mo yun, gusto nila na laging nata-text ka, na may message ka, in social media na post ka, 'di ba? Na parang sasabihin sa iyo na you are beautiful, you are so guwapo, you are so pogi, 'di ba? Saying I love you, those words. And kung ikaw yung tao na parang gusto mo lagi na sinasabihan ka ng I love you, sinasabihan ka lagi ng maganda, alam mo yung nasasatisfy yung feeling mo kapag nape-praise ka ng mga positive, meaning to say, baka yan yung top priority mo in love language. Doon na-feel yung puso mo. Kasi yung heart natin, kumbaga, empty yan, diba? So, yung 5 languages of love na yon, pasok siya lahat sa puso natin. Pero laging may nag-feel yung emptiness kapag yun yung parang yun yung pinakamalaking part. Diba? Parang yung heart mo, gusto mo parang, kapag nasabihan ka ng, yung nape-praise ka palagi, dun lumalaki yung yung space ng satisfaction dun sa puso mo. Ibig sabihin, dun ka sa point na yon, words of affirmation ka. And sabi nga dito ni Sir Alekio, 'di ba? Napakahalaga po niyan lalo sa isang couple. The words of affirmation, it helps a relationship become stronger and encouragement to both. 'Di ba? And correct And in addition partner, yung words of affirmation, normally ito ay ginagamit ng mga nagliligawan, especially mga lalaki. Sinasabi niya yung nakikita niya doon sa babae, for example, or yung babae, sinasabi niya yung nakikita niya na something positive doon sa kanyang inaay na partner. And sometimes, halimbawa, mga babae, pag sinasabihan siya ng maganda or mabait, may mga babae na hindi satisfied doon. Kaya lumalabas ng bobola ka or bolero ka. It doesn't mean na hindi niya love language yun. It's just that hindi yun yung priority na makakapagpakilig sa kanya. There are 4 other love language na pwede nyo i-consider. Tip na to sa mga single dyan. Nice! May tip na yung mga mga kalalakihan. Para sa inaay ninyo. Para naman mauhan nyo. And of course, maging seryoso. Yan. Yes. Agree ako dyan, Kuya Ellie, kasi 'di ba parang usually yan yung number 1 na ginagamit ng mga kalalakihan kapag manliligaw sila yung words of affirmation. And kagaya ko na lang sa akin, hindi yan yung top priority ko. And para sa akin, tama ka. Kapag sinabihan mo ako niyan at first, na parang maganda ka, mabait ka, wag ako. Suntukin ko ka. Nararamdaman ko yung bola. Kasi hindi siya yung top ko na priority sa aking love language. Yes, correct. So yan tandaan nyo, especially mga lalaki, ibig sabihin, pag sinabihan nyo ng maganda yung inyong inaay, hindi lahat ng oras magugustuhan nila. Merong ma-offend dyan. At parang lalabas dyan, babaero ka, kaya alam mo yung mga ganyan. Hindi totoo yun. Hindi lang yun ang love language. Hindi lang yun ang top love language nila. So, you have to find out. You have to know them para makuha nyo yung puso nila. Sa ganyan. Di ba? Parang Jody Mango lang tayo. Ano Jody Mango? Yung sa basta DJ yun about sa love yung kanyang topic. Radyo nung unang panahon. So yun, nalaman nyo na what is words of affirmation. So i-realize nyo ngayon siya sa pag-iisip nyo na parang andan ba ako sa part na ganon.